Philippines 2028 election. Two tandems are making the biggest noise today. Sino kaya ang mananalo? At ano ang mangyayari sa bansa kapag sila ang maging leader? Tara, pag-usapan natin ang kanilang mga achievements, kung bakit sila dapat iboto, at kung ano ang pwedeng maging future ng Pilipinas depende kung sino ang magwawagi. Sara Duterte and Bongo Tandem. Unahin natin ang tandem na Sara Duterte for President at Bongo for Vice President. Sara Duterte, kilala bilang strong leader bilang Davao City Mayor at ngayon Vice President. Isa sa kanyang major achievements ay ang focus sa edukasyon at disaster response, lalo na noong panahon ng pandemic. Marami ang humahanga sa kanyang leadership style na matatag, diretso, at may political machinery na malakas dahil sa kanyang apelyido. Samantala, si Senator Bongo naman, consistent sa pagiging Mr. Malasakit. Siya ang nasa likod ng Malasakit Centers na nagbibigay ng libreng tulong medikal sa buong bansa. Palagi siyang nakikita sa mga kalamidad, laging kasama ng tao. Kung sila ang mananalo, aasahan daw ang pagpapatuloy ng Duterte legacy. Matatag na gobyerno, focus sa infrastructure, healthcare at seguridad ng bansa. Vico Sotto and Isko Moreno Tandem. Ngayon naman, the fresh and modern tandem of Vico Sotto for President and Isko Moreno for Vice President. Si Mayor Vico Sotto ng Pasig, isa sa pinakabagong mukha ng politics na sumikat dahil sa kanyang transparency at anti-corruption style of governance. Isa siyang simbol ng good governance at innovation. Tinaguri ang isa sa most effective young mayors sa buong bansa. Si Isko Moreno naman, mayor ng Maynila, ay kilala sa kanyang urban renewal projects, modernized public schools, hospitals at cleanliness drive ng lungsod. Galing siya sa hirap, kaya marami ang naniniwalang malapit siya sa masa. Kung sila ang manalo, inaasahan ang mas modernong pamamalakad ng gobyerno, focus sa anti-corruption, innovation, urban development, at inclusivity para sa lahat. What will happen to the country? So ano ang mangyayari kung alinmang tandem ang manalo? If Sara Duterte and Bongo win, we might see the continuation of the Duterte brand of leadership. Discipline, strong governance, healthcare access, at mas matibay na political machinery. Pero kung Vico Sotto at Isko Moreno ang magwawagi, baka mas makita natin ang bagong style ng governance, transparent, modern, tech-driven solutions at focus sa inclusivity at anti-corruption. Both tandems have their strengths and weaknesses. Pero at the end of the day, nasa kamay pa rin ng mga Pilipino kung sino ang gusto nilang magdala ng bansa sa mas maliwanag na kinabukasan. Ikaw, sino ang pipiliin mo? Sara Bongo or Vico Isko? Comment your thoughts below and don't forget to like and subscribe for more political discussions. The 2028 election will shape the future of the Philippines at ang boto mo ang tunay na magpapasya.